nyo, parang nag-offer pa siya ng idea, no? Parang siya nag-offer ng idea dito kay Digong. Kaya biglang ito oo nga, no. Kaya yun parang nag-ano na rin siya. No, na-agree na din siya dun sa idea ni Kong na yun nga dahil nga mabababait daw ang mga iglesia ni Cristo, which is karamihan, oo. Marami akong kakilala iglesia talagang mababait. Oo. Ayun. Compare niyo, pakinggan niyo yung Senate hearing na nakaraan. Iba yung sagot niya, iba rin yung sagot niya dito. Tuloy natin. Mr. President, this proposed operation, was this a nationwide scale drug operation? Ayan. No, I don't think so. Parang ano lang nila yun, but I suppose that it was not on that scale. Maybe yung ano lang yung pasok labas na ano. For if it's an operation that you are asking as a drug maputol ko lang guys, no. Kung nanonood kayo nito, ipa-part 2 natin to kasi hanggang 15 minutes lang tong recording ko at hanggang 15 lang talaga tayo dahil hindi pa tayo verified eh. So yun, look out for part 2 kung gusto niyo panoorin. Okay? Tuloy natin. Mr. President, I know we're pressed for time. Just one more question, if you would indulge. You mentioned in the Senate hearing that you had to seem to have a distinction. You had the DDS, as you said, that the media would portray being the police. No, you mentioned some of your chief of police of Davao as being members of your death squad. But at another time, you mentioned you had a personal death squad na hindi po kapulisan. You mentioned, I think, at least you had 7 members here. As mayor, I was fighting crime. I was fighting the insurgents. Remember na hindi mo lahat maano yung it's Mindanao. The insurgents were active, the criminals are active. You cannot utilize all the policemen there. You have to have some mga civilians who were there in the insurgency na napasok sa iyo. That's a complicated matter. Pag ka pumasok diyan, Actually, may punto dyan si si Presidente. It's Mindanao. Yung insurgency daw talagang grabe, no? The only thing siguro na pwede nating tanong, is it legal? Is it valid ba sa batas natin na gawin yun, magkaroon tayo ng mga hitman, no? Yun lang eh. Kasi kapag hindi, mayroong tayo sigurong pananagutan dyan, no? Yun lang, ang gusto lang kasi dito ni ex-President Duterte, yung ma-qualify yung sagot niya na okay lang ako mag-hire ako, magbumuo ako ng DDS, no? Davao Squad, Death Squad, para matakot at pumatay sa mga masasamang loob. I think it's not fair para sa batas natin, no, may iral na batas. Alright, tuloy na natin. Mamalam yan eh. Yung police, iba yung trabaho nila, but there are activities there which you have to men from galing sa kanila, galing sa mga nag-surrender. Hindi mo kasi alam, diretso lang yung istorya eh. That is why it is good. Mayroon tayo nito that I can clarify everything once and for all. Wala man akong tinago. Why would I form a for what? And I agree, Mr. President. We're here to clarify all of these. Yes, I was responding to your question because, pardon me, it borders to sometimes, I will not use the word, sometimes a conclusion that borders into mayor ako, presidente ako, ganun ako gagago.
Ayan, napipiko na siya. Mr. President, my Coyote. next question in relation to that was just the predicate, the premise po, no? Na Ang galing nito si Gutierrez, no? Pag alam niya medyo may exit na siya. At saka napaka-professional nitong tao na to, no? Wala kang makitang sa kanya any kind of emotion na alam mo 'yon? Kasi straightforward siya eh. Hindi ko alam kung ako yung tatanungin nito, magiging ganun din siguro ang sagot ko, maging professional din ako sumagot eh. Hindi ko alam kung bakit itong si ex-president parang pasong-paso eh. Had a personal DDS. No, Mr. President, the question supposed to follow was that could you name those 7 people? Wala naman sinabi ganun. Kung pwede niyo po ipangalan yung 7 members ng DDS na yan po. Members ng DDS, Your personal civilian DDS, which you mentioned is apparently counter-insurgency force. apparently, even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido? Mr. President, because we're in an investigation in aid of legislation, and we're ruling out that if they are in Mag-legislate kayo. the drug war, Huwag mo akong isali dyan because I would be putting the people in danger. Yung inyong legislation, mine is law and order. We are far apart in our discussion dito. Biro mo, bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. President, Proper question, ganon? Can you please rephrase your question, Congressman Gutierrez? Mr. President, with all due respect, the question of identifying these members was to really look into the purpose, because we're trying to differentiate now those that are within the bounds of law and those that are without in relation to the drug war. I'm sure that it within the bounds of the law. And I take full responsibility. Ayun naman pala eh. Sabi niya, I'm sure, nasa bound daw ng batas. Bakit ayaw niyo masagutin? Diba? Sa tingin ko, hindi na kailangan i-rephrase yung tanong eh. Napakasimple lang naman ng tanong ni Kong Gutierrez. Pwede naman niyang i-deny na lang. Diba? Or pwede niya lang sabihin na I cannot say or mention names. Diba? Parang ganun. Pwede naman ganun eh. Pero pasong-paso talaga eh. Pansin nyo. Ayaw niya sabihin. Pero mamaya may pipilay ako, idudugtong ko dito na mention din dyan sa hearing na yan. Tingnan nyo ha. Huwag ka na maghanap ng iba. Anong 7-7 mo? Dito ka na lang tutok sa akin. Ilan po pang beses sabihin sa inyo, I take full responsibility. If you think that it's illegal or wrong, go ahead and file the case. Kaso nga sir, kahit nasabi mong I'll take full responsibility, hindi po pwede yung ganun eh. Siyempre kasama dyan kung sino yung kumalabit, di ba? Ng gatilyo. Di ba? Sino yung talagang trigger, trigger man. Di ba? From top, siyempre, up to the bottom. Kailangan talagang malaman niya kung sino-sino yung mga yan. Di ba? Hindi ko pwede na I'll take, ganun ba yung batas? Hindi naman po ganun. Akala ko po ba, ano kayo? Attorney, dapat alam po ninyo yung batas. Iba talaga yung batas na sinasabi nitong si Digong. Ang batas na sinasabi niya yung sarili niyang batas. At yung batas ng Pilipinas, nakakalimutan niya na. No? Okay, tuloy natin. Patapos na eh. I would be happy. Bakit pa tayo dito mag-drama niya? Thank you, Mr. President. I had a few more questions, but given the time constraint, I will yield. Ayun o. Hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot kung sino yung 7. Pero alam nyo ba, nasa hearing na to, nasagot ng ibang tao kung sino. Kasi syempre itong tao na to, nag-imbestiga na noon pa. Kaya nga nakulong siya eh, di ba? Kaya siya nakulong ng 5 o 7 na limang taon sa kulungan, nagdusa dahil sa ginawa niyang pag-iimbestiga at pangungulit dito kay ex
Mayor, dahil mayor pa siya noon nagsimula yung investigation dyan sa mga Davao killings na yun 'di ba? Tapos yun nga, nagkaroon ng nakakuha sila ng mga witness at nagbanggit nga kung sino-sino yung mga 7 na death squad na yan. Eto, alam niyo kung sino? Nahulaan niyo na kung sino. Eto, katabi niya. Nakikita yung katabi niya na yan. Ayan, si former Senator Laila De Lima. Pakinggan natin kung sino-sino yung mga sinabi niya na yon. Siya lang ang may alam ni alam ni Senator Laila De Lima At nagkataong eksakto pa. Isa yung nagkwento, tapos may 6 pa. Eksaktong 7, di ba? Ito, pakinggan natin sinabi niya. Okay. Kanina po, tinanong po siya ni Congressman Gutierrez, sino yung 7 na yon ng kanyang personal na death squad. Bigla ko pong naalala na si Mr. Edgar Matubato, sinabi niya po yung tungkol sa Lambada Boys. Because Edgar Matubato was a member of that Lambada Boys, the civilian component of the DDS. At tamang-tama, meron din po siyang binanggit na 6 na pangalan. Yan. So, sabi ko, kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor. Ang mga pangalan po, ng 6 pa, which makes it a total of 7, nakasama si Edgar Matubato, are the following: Ludi Pagidupon, Tony Estaco, Jojo Bosa, Romel Capitana, Insiktan, and Boboy Maldito. A total of 7 names. So I'm wondering now, curious po ako, yun hubat kaya. Experience Yun ang sinasabi. Get 2 times brighter and hydrated skin with Di ba? Yun ang sinasabi. Ito sakto Maari. Sakto. Si Matubato, tapos yung 6. Di ba? Kaya dati pa yan investigasyon pa noon ni Laila De Lima yan. At nasagot din. Nasagot din ni Duterte kasi hirap siya ayaw niya Ayaw niya talagang sagutin Ayaw ko lang, ayaw niya sagutin pero nag-open up siya sa Senate. Ayun ako. 'Di ba napakagaling ng ating congressman na si Gutierrez at napakagalang pa kahit na anong sabihin ni Duterte talagang compose pa rin Tinanong pa nga sa diyan hindi wala lang diyan sa video hindi lang natin napanood. Tinanong pa siya kung are you a attorney? Yes sir. 'Di ba? Parang kinakain mo kung ano-ano mga bagay na sinasabi ni Duterte para malang ma-distract yung usapan. So, ayan. Next time, panoorin natin naman yung opening remarks ni Kasi ang ganda marami magaganda dito sa mga magagandang statement dito. Part dito sa Quadcom na to na isa-isahin natin. Next time, pag-usapan natin yung the way na pinagalitan po ni Benny Abante itong kung napanood nyo lang siguro napansin niyo yung mukha niya ni ex-president talaga nakinig. Sabi niya nga 'di ba nirerespeto niya. Yun na naman ang pag-usapan natin. Okay? So yun lang muna ang ating pag-uusapan ngayon. Nagkaroon tayo ng part 2 dahil 30 minutes na, umabot ng 30 minutes. At ayan, panoorin na lang ninyo. Kung gusto niyo panoorin niyo itong pangalawang part, 2 part po ito about dito kay Congressman Gutierrez, questioning, line of questioning niya. Type of questioning, napakaganda. Okay? At yun lang po at sana nasa maganda kayong kalagayan at sana manood ko yun sa susunod nating video. Peace. Good luck.